ko kayo, kaya po ako nandito dahil I hope you can vote for me in the future. You need to register for overseas absentee voting in the Philippine Embassy. Yes? Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat dahil baka sa sobrang excitement natin, makalimutan ko po ang mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Dahil ibinigay niya ang araw na ito para sa ating lahat. Napakaganda ng panahon, walang ulan, pero yes ma'am, napakalamig. Opo. So sana humubarin yung jacket ko ma'am, pero sinabihan ako na mag-uniform daw ako habang nagsispeech. At alam nyo, marami kahapon sa buong mundo ang hindi na binigyan ng isa pang araw ng Diyos. Pero tayong lahat ay nagising ngayong umagang ito, bumangon at nagtipon-tipon dito sa Parliament Gardens para sa ating bayan. Maraming salamat sa Diyos. Pangalawang pagpapasalamat po ay ang pagpapasalamat ko sa mga organizers at volunteers ng ating programa ngayong hapon na ito. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil tinulungan nila kami na kumuha ng permit, makipag-coordinate sa Australian government at mabuo yung mga gamit na kailangan natin ngayong hapon na ito para sa ating pagtitipon. Pangatlong pagpapasalamat ko po ay para sa Australian Police dahil tinulungan nila tayo na maging maayos at maging mapayapa ang ating pagtitipon ngayong hapon na ito. Palakpakan natin sila. Salamat sa inyo. Ang pang-apat po na pagpapasalamat ko ay sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President dahil sa kanila ang pagod, walang tulog, pawis at hirap para makipag-usap sa ating local Filipino community dito sa Australia para sa ating programa ngayong hapon na ito. At ang panglima po ay ang pagpapasalamat ko sa aking mga fellow speakers. Narinig ninyo sila kanina at nandito din ang ating vlogger na si Maharlika mula sa United States at yung mga iba pang kasama namin kanina para magbigay ng mensahe sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat. Mga kababayan, una po, pagpapasalamat sa patuloy ninyo na pagdarasal para sa kalayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyong dasal araw-araw. Hindi lang dito sa Australia, sa buong mundo at lalong-lalo na sa Pilipinas. Napakarami po nang nagdadasal na siya ay maibalik na sa Davao City at sa Pilipinas. Ang pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin. Papasalamat ako sa suporta ninyo, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa boto ninyo para sa akin noong halalan noong 2022 at sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin kahit na marami ang
Sorry. Tapusin ko muna yung pagpapasalamat ko, mama. Sagutin kita. Kahit sa mga atake at pagpapahirap sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, ay nandyan pa rin kayong lahat para suportahan ang aming mga programa, ang aming mga proyekto, at ang aming opisina, kasama na ang aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula po sa pamilya namin. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataon na tulad ng binigay ninyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o sa akin man. At yun ay utang namin sa inyong lahat. Maraming salamat po, mga kababayan. Ma'am. We love you, Sarah! Duterte! 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 Ma'am, balikan kita sa budol, ma'am, ha? I-acknowledge lang po natin muna ang mga iba't ibang lugar, mga tiga iba't ibang lugar na pumunta dito sa Melbourne ngayong araw na ito para tumalo sa ating programa. Una ay yung mga tiga Melbourne. Yes! Pangalawa, yung mga tiga Sydney. Yes! Pangatlo, yung mga tiga Brisbane. Yes! Mga tiga Adelaide. Mga tiga Darwin. And mga tiga Perth. Okay, tulungan niyo ako kung meron. Canberra. Sorry, ma'am. Canberra. Hawaii. Sa Hawaii? Yes. From UK. Meron? Yes. Ay, sir. Dito muna tayo sa Australia at sa ibang. Yes. Meron pa akong hindi nabanggit sa Australia? Tasmania. Ang mga tagapagpangalaga ng Tasmanian Devil. Brisbane, nasabi ko na po. Queensland. New Zealand. Okay. Brisbane is in Queensland. New Zealand. Okay? Punta tayo sa Pilipinas. Sino ang tiga Region 1? Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur? Saan? Ang mga tiga Cagayan Valley, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Isabela? Mga tiga Central Luzon, Nueva Pampanga? Sorry po, sorry. Ang mga tiga Southern Luzon. Ano ba Southern Luzon? Ay, sorry, ang mga tiga NCR, National Capital Region. Manila, Pasig, Quezon City. Yan, nasa gitna. Ang mga tiga Southern Luzon, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Bicol. Yan. Well represented tayo, no? Diyan lahat. Diyan lahat ng languages, ang dialect. Western Visayas, Panay Island, Negros Island, Siquijor, walang representative ng Siquijor, kailangan natin sila. Alam niyo na kung bakit? Mabuti nang nandoon sila sa Pilipinas, mas marami yung aswang doon kaysa aswang. Nandoon yung mga aswang. Okay. Cebu! Bohol! Leyte! And Samar. Palawan? Romblon? May namit at akong Romblon?
at Mindoro. Kita ko. Oo, papunta na tayo sa Mindanao. Unahin natin yung islands. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Yan. Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibuga. Lahat ng Zamboanga. Barm. Cotabato, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao. Misamis, Oriental, Occidental, Cagayan de Oro. Bukidnon. Okay. Agusan del Norte, Agusan del Sur. Surigao del Norte, Surigao del Sur. Davao Region na lang naiwan, no? Davao Oriental. Davao del Norte. Davao City. Kaya pala bias kayo eh. I love Davao. Davao del Sur. Davao Occidental. Tama ba? Pero pa akong hindi nabanggit. Davao del Sur, ma'am. Digos. Ito kadungong. Tacloban. Ma'am, Tacloban, kayo ang dahilan kung bakit nagkakaproblema ang representative. Kayo talaga, ma'am. Dahil sa inyo, magulo ang House of Representatives. Bakit daw ba ako nandito? Yun ang tanong nila lagi. Unang-una, wala po ako dito for the interim release. Pero nandito po ako dahil sa International Criminal Court at sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil sa ating bayan. Dahil ang dami-dami nating, dagan kitang mulo, dami-dami nating reklamo, ang dami-dami nating gustong makita sa ating bayan, pero hindi natin nakikita yon. Gabi, meron kaming small meeting consultation. Dahil napakahalaga sa amin ang mga input, advice ng Filipino communities abroad. Bakit ba? Dahil kayo yung nakatira, nakatrabaho sa iba't ibang bansa. And therefore, you have seen the best of the world and the best practices of governments around the world. And what is our dream? What is our vision? To get that and do it for our country. Diba? Because kaming mga nandoon na hindi pa nakatira o hindi man lang nakatrabaho sa ibang bansa, hindi kami ang may monopolya ng kaalaman. Nandun sa napakalaking global community of Filipinos ang kaalaman kung ano ba ang pwede nating dalhin at gawin para sa ating bayan. Kaya po tayo nandito dahil din po sa bayan, para sa ating bayan. But before that, I would like to talk about former President Rodrigo Duterte and his influence in my life. Marami po ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Sa mga maalala ninyo sa kanya, mga panahon na naging mayor siya
na naging vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, hirap siya sa kanyang kalagayan. Hindi naman kasi siya marunong ng gawaing pambahay. Hindi niya magawa yon dahil lahat yon ay ginagawa para sa kanya. Simula nang siya ay pinanganak. Simula sa ng nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta sa asawa niya, papunta sa girlfriend niya balik. Nasaan na ba si Maharlika? Ito si Maharlika, meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Yes, ma'am. Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa ulit. Nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng magmamay-ari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Kaya mga lalaki, kapag kayo ay pinalaya ng asawa ninyo, huwag na po kayo mag-asawa ulit. Diba? Asan ako? Oh, kamusta na siya? Ayun. Hirapan siya. Pangalawa, yung malamig. Kasi kahit daw may heater sa loob, pumapasok pa rin yung lamig doon sa kanyang kwarto. At pangatlo, yung pagkaluto ba ng pagkain ay hindi yung tradisyonal na Pilipino na luto. Naiintindihan namin na sinusubukan talaga doong detention unit na bigyan siya ng pagkain na magugustuhan niya dahil it's culturally appropriate. Pero syempre, sabi nga nung mga Pilipino na tiga-Hague, ang mga Dutch daw hindi marunong magluto ng kanin. Oo. Hindi daw sila. Pero nagpapasalamat kami kasi ilang araw lang na dumating si Pangulong Duterte sa Hague ay gumawa sila ng paraan na mabigyan siya ng kanin or rice sa kanyang meals. Kaya nagpapasalamat kami doon. And syempre, yung lungkot niya na wala siya. Yes, ma'am, isa din yon yung lungkot niya sa walang girlfriend. Pero may I just say, ma'am, no? Kasi magaganda yung mga lawyers niya. Yung isa is a Singaporean Spanish. So, Singaporean Spanish siya. Yung isa is Dutch. No? Oh, at araw-araw yun, bumibisita sa kanya. Sa detention. So every morning meron siyang lawyers conference at masaya ako dahil yun na nga ang problema ko, sir. Makaligawan ba? Matinik pa naman yon si PRD. So, baka pero sinabihan na namin sila. Winarningan ko. Ma'am, sabi ko, wag talaga kayo magpadala sa pambobola niyan, ha? May I just say na ang Pilipino na lalaki, mambobola talaga yan sila. Kaya, sinabihan ko na yung mga abogado, sir, kasi nakita ko na yung maganda maganda talaga. Sabi ko, huwag kayong magpadala sa mga Pilipino na lalaki. Dahil gagawin nila ang lahat na masuko mo ang bataan. Pero pag nasa kanila na ang bataan, ma'am, anong nangyayari? Pumupunta sa Palawan.
Pupunta sa Siargao? Pupunta sa Siargao. When you run in Yes. 28, Yes. on a corrupt free election. Yes. Yes. That is what we are working on, and that is what we are pushing for with our senators that are allied with the political party of President Duterte. Discuss ways where we can improve on the election. Overseeing your election. Say agree. Okay, read na. Read ako kung gusto kong kanta. Yes, sir. We also know of that. There is some sort of foreign interference and influence in Philippine government and political affairs. And yes, as I said, we're discussing with senators, particularly Senator Amy Marcos, on how we can make sure that election results are credible. And we want to start it with the BARM elections, which are upcoming this year. Daw ma'am, di ko kadungog ma'am. Yes, election. BARM. Puno tayo. Yes. Filipinos living abroad can do overseas absentee voting through the Philippine Embassy.